The 7 last words, ang 7 ka mga katapusang pulong. Kasagaran sa atong nahibaw-an, katapusang pulong ni Kristo gikan sa cross ngadto sa mga tao. But we forget nga doon na po'y katapusang pulong gikan sa mga tao ngadto kay Kristo sa cross. The 7 last words of our Lord Jesus Christ was His final preaching in the unique pulpit of His cross. We forget that it was not just a words from the cross towards the people, but it was also the words of the people towards the cross. And there are 7 of them. There, in the pulpit of the cross, our Lord gave His ultimate summary of His whole life and all His teachings. He Himself said it, unless the grain of wheat falling down to the ground, it remains alone. But if it dies, it will bring much fruit. And greater love no man has, but to lay down his life for his friends. What kind of friends are we to Jesus Christ? That's the big question today. Because the 7 last words is not just a monologue of Jesus speaking, it was a dialogue of the people who are listening. How are we listening by our seat? Kining 7 ka pulong sa tong Ginoo, iyaha nagihugpong ang tibuok niya nga mga pagtulunan ug ang tibuok niyang kinabuhi. Siya mismo nga niingon nga kun dili ang liso mamatay ug malubong, ang usa ka liso magpabilin nga usa, apan kung kini mamatay, kini mohatag og daghan nga mga bunga. Ug dugang paniini, siya mingon, wala nay mas dakong gugma kaysa niini, ang usa ka tawo mohatag sa iyahang kaugalingon ngadto sa iyang mga higala. Ang pangutana nato karong Biyernes Santo, unsa man nga klase sa higala, unsa man nga klase akong amigo ngadto ni Kristo. Kahit dining mga 7 ka pulong atong palandungan, mga kaigsunan o mga higala, dili kini siya monolog, si Kristo ray nag-istorya. Kung dili usa kini kadalalong, panagtubag ni Kristo sa mga katawhan. Kung kamo nga naglingkod diha, unsa may pinutubag sa atong Ginoo. That is why today, let us go up in spirit to the hill of Calvary. Let us climb the Mount of Golgotha, not as passive onlookers, but supporting actors of this divine tragedy, of this supernatural catastrophe whose main cause is our sins, our unrepented, unconfessed, unabsolved sins. Let us beg the Blessed Virgin Mary to obtain for us the grace of compassion towards our dying Lord and effective compunction for all our sins and those of the whole world. Mangadto kita, mutungas kita ngadto sa bukid sa Kalbaryo. Atong atuon ang Golgotha, dili aron sama sa usa ka manan-away lamang, kundi makasuporting nga mga aktor, ining trahedya divina, ining supernatural nga kapukanan. Hay, ang ginikanan niini, mauman ang atong mga sala. Ang atong mga wala basuli, wala gipumpisan, wala gibayre nga mga sala.
kitang tabangan o hatagan sa grasya sa kumpasyon sa atong Ginoo nga namatay dito sa cross. Ingon man sa grasya sa kumpungsyon, pagbasol sa atong mga sala o sa sala sa tibuok kalibutan. The first word. The Roman soldiers were expert executioners. With a few blows of their hammers, the body of our Lord was fastened to the cross by only 3 nails. What must have been that exquisite and excruciating pain Jesus felt in this crucifixion? All of us knows what it is to have a toothache. Multiply the toothache twice, thrice, and infinitely, and then you will have a little idea of the pain that Jesus suffered the moment these nails hit his meridian nerves. Mga eksperto, katong mga sundalong Romano, unsaon pagpatay, pipila lang kabukbok sa ilaha nga martilyo ug ang lawas ni Kristo atuan na naiusa sa yang krus. Unsa ka kadakong kasakit ang gibati sa atong Ginoo. Sa dihang siya gilansang pinaagi nining tulo ug tulo lamang ka mga lansang. Kitang tanan nakahibalo unsa nang sakit sa ngipon. Kadaghanag makatulo. Makadaghan kining sakit sa ngipon aron duna kay mahuna-hunaan kung unsa ka sakit sa dihang kini nga lansang naigo ang nerve nga meridian sa tuang Ginoo. Ilang gipasaka ang cross. Ug si Kristo wala nagbagulbol, naghilom lamang. Even if his meridian nerves were hit, Jesus did not complain, but was silent. And what a pain it was! He cannot move his head. There was the crown of thorns. And all the weight of his body lies on these 3 nails. And yet, he managed to give his first word from the cross. Father, forgive them, for they do not know what to do. Ang atong Ginoo dito sa cross, nagabitay nining tulo ka lansang. Dili kayo siya makalihok, akong ilihok niya ang ulo,
musamot og duot ang tunok sa iyahang korona. Apan si Jesus nga nagbitay dito sa dakong kasakit sa cross, dili sama kanato. Madali lang magbagulbol, madali lang manluod. Hinoon, sa dihang nagbitay siya sa cross, iyang gihatag ang una niya nga pulong. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Yes, Eternal Father, we don't know the folly of our sins. We don't know the consequences of our sins. And that's why we prefer instead worldly riches, honors, and pleasures. However, to this first word of our Lord, there is also an equivalent first word towards the cross. O Diyos Amahan, wala kami nasayod sa sangputanan sa among mga sala. Wala kami nasayod sa ilang mga silot. Hinoon, among gipasulabi ang pagpangita sa mga kalibutanon nga bahandi. Sa mga kalibutanon nga mga uno o mga kalipay. Panbisan pa man niini, sa una nga pulong sa atong Ginoo gikan sa cross, ang mga tao sa ubos sa cross, aduna usab ang unang pulong ngadto kang Kristo. Kay balo mo unsa to? Doon na dito yung mga nagtanaw ubos sa cross. Yes, under the cross, there were others who were watching our Lord, the bystanders. And their first word was neither of sympathy nor repentance, but of skepticism and contempt. Ilalom sa cross, tunay mga nagtanaw. Ang mga usisiro o mga usisira ni atong panahon na. O ang ilang pulong ato kang Kristo nga nagbitay sa cross, dili pulong sa simpatiya o paghinulsol, kundi pulong sa pagbiay, pulong sa walay pagsalig. And they say, you who would destroy the temple of God in 3 days, will rebuild it. Save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. Had Jesus come down from the cross, we will have a cross, but we will not be having a crucifix. A cross is a contradiction, scandal to the Jews, foolishness to the Gentiles. But for us, it is the power and the wisdom of God. The cross is the only solution to the question of life and death. To the believer, no miracle is necessary. But to those who refuse to believe, no miracle is enough. And today, there are many of them. If these Jews have waited in 3 days, they would have seen Christ's greatest miracles. Because even here in Calvary, they have not acknowledged in front of them that there was already one miracle. The miracle of God's forgiveness. Ang mga usisiro o usisira ilalom sa cross, mitubag ni Kristo, ikaw nga maguba sa templo sa Dios og imo kini nga bagabag-on sa tulo ka adlaw, luwasay mong kaugalingon.
Kung ikaw ang anak sa Dios, kanaog diha sa cross. Kung nanaog pa si Jesus sa cross, naon tatay cross karon, apan wala kitay krusipiho. Kining cross kontradiksyon, iskandalo sa mga Hudyo, kabuang sa mga Hintil. Pero alang kanato, ang cross o ang gahom o kaalam sa Dios. Ang cross mao ang solusyon ng kontradiksyon, nganong nabuhi kita, nganong mamatay man kita. Mao kana nga para sa tumutuo, wala na milagro ang kinahanglan. Apan sa para sa mga tao nga dili gustong mutuo, walay milagro nga satisfaksyon para sa ila. Karong adlaw, daghan gyapon kayo mga tao nga dili mutuo. Kaniadto, kung nagtagad paunta ang mga Hudyo sa tulo ka adlaw, makita unta nila ang kinadak-ang milagro ni Kristo. Apan bisan dinhi sa cross, sa ila ng atubangan, wa pa nila nakita ang milagro ni Kristo, ang milagro sa iyang pagpasaylo. Nakita ba nato sa atong kinabuhi ang milagro sa pagpasaylo ni Kristo? Let us sing Diyos namo sa kaluoy. Jesus mayo asaylo kami ang salagi kung tanamo dili na makusap kami iyang sa pangdautan o sa grasya atin Jesus
The second word. Ang ikaduhang pulong. Our Lord Jesus Christ was crucified between two thieves, and that implied that he was worse than those two other thieves. The Roman soldiers joined the Jewish leaders and crowds of bystanders in mocking, insulting, and blaspheming our Lord. Even one of those convicted joined them, and holy tradition identified this arrogant thief on our Lord's left side as Hestas. And it was Hestas who will speak the second word towards the cross. He said, "If you are the Christ, save yourself and then save us." Ang atong Ginoo gilansang taliwala sa duha ka kawatan, buot nagpasabot nga siya mas dautan pa kining duha ka kawatan. O didto, ang mga soldadong Romano miuban, miapil nini mga pangulong Hudyo ug mga tao nga usisiro sa pagbugal-bugal, sa paginsulto, sa pagpasipala sa atong Ginoo. Ug bisan usa ni adtong mga kawatan nga gisilutan miapil kanila, ang santos nga tradisyon sa simbahan mihatag kanato sa pangalan ining arogante nga kawatan, ang iyang ngalan si Hestas. Ug si Hestas mo ang mihatag sa ikaduhang pulong ngadto sa cross. Ngadto kang Kristo sa pagingon, kung ikaw mo ang Kristo, luwasay mong kagalingon. Ug dayon, luwasa usab kami. Hestas was not sure of Jesus Christ. He is only sure of himself. Hestas is the typical selfish man, entitled, never conscious that he had done anything wrong. For him, as well as for any worldly person among us, salvation is neither spiritual or moral, but physical only. You see, long before the first communist went to guerrilla in the mountains, Hestas already asked the communist question. What good is religion if it cannot stop my immediate pain? Christianity is either a social gospel or an opium of the people. Now, for those who stop listening to their consciences or deny their very human nature, who wants to be now transgender, just like King Herod, our Lord will not talk to them anymore. God does not answer a man's prayer merely to show off his divine omnipotence. Si Hestas, di siya sigurado bahin ni Kristo? Apan sigurado siya sa iyang kaugalingon lamang. Typical si Hestas sa usa ka tao nga ako-akohon, nga entitled, nga wala kahibalo, nga di siya konsyensya kung nakabuhat pa siya dautan sa uban. O kana mao ang tao nga kalibutanon. Kalibutanon ba kita? Para sa tao nga kalibutanon, ang kaluwasan, dili spiritual or moral, kundi physical lamang. Mo ka na, nga sa wala pa, milugsong, sa wala pa, mitungas dito sa bukid, ang unang magirilyang komunista,
Si Histas nangutana na sa pangutana sa mga komunista. Unsa may kaayo sa usa ka relihiyon, kung dili niya mahunong ang akong kasakit na gibati karon dayon. Ang Kristyanismo pwede mahimo nga ebanghelyo nga sosyal o di kaha ang Kristyanismo usa ka opium sa mga tao. Karon, para niadto mga tao nga wala na namati silang konsyensya, mga tao nagidili ang ilang kaugalingong natura o transgender na. Sama ni Haring Herodes, ang Ginoo di na makiistorya kanila. Kaya ang Ginoo dili siya motubag sa pag-ampo ni bisan kinsa aron lamang ipakita ang iyang Dios nun nga gahom. Dili ingon anak ka chip ang Ginoo. On the other hand, on our Lord's right side was another thief. And again, tradition gives us his name, Dismas. Dismas observes Jesus' silence and resignation, and he acted quite differently. He saw in Jesus Christ this inner force, this peace of soul, rising him above and beyond his sufferings and the insults. And that's why Dismas rebuked his fellow thief Hestas. He said, "What, Hestas? You're not afraid of God, seeing that you're under the same condemnation? And we justly indeed, we receive the reward of our deeds. But this man has done no evil." Sa tuon ni Kristo, gilansang usab ang laing kawatan. Ang tradisyon sa simbahan, miila kaniya, ang yangalan mao si Dismas. Natamatikod si Dismas sa kahilom o sa resignasyon ni Jesus. Muka na nalahi ang iyang gibuhat. Nakita niya diya sa atong Ginoo ang kusog na interior, ang kalinaw sa kalang, na nagahimo kaniya nga ibabaw sa tanang mga kasakit o mga insulto. Mao kana nga si Dismas yang gibadlong ang yang kaubang kawatan nga si Hestas sa pagingon, "Hestas, wala ka ba'y kahadlok sa Diyos? Nga pareho ba ang atong gisilot karon? Apan kita gisulutan sa eksakto lamang, pagkining tawhana, wala nagbuhat og dautan sa makanato." Yes, Dismas was the only person who defended and acknowledged our Lord's innocence. In Calvary, Dismas is the only person who made a public confession of his sins. And then summoning all his courage, he humbly begged Jesus, addressing to him the third word towards the cross. He said, "Lord, remember me when you shall come to your kingdom." Si Dismas, mao ang bugto nga tao na nanalipod sa pagka-inosente sa atong Ginoong Hesukristo. Dito sa cross, siya ang bugto nga tao na may kumpisal sa iyang sala. O iyang gihugpong ang tanan niyang kaisog o mapaubsanong nangayo ka Jesus. "Ginoo, hinumdumi ako, kumusulod ka na sa imong ginharian." To this second and third word to the cross, Jesus will give his own word as a response. The second word, "This day you shall be with me in paradise." Look, dear friends, the first canonized saint of the Catholic Church
was a penitent thief. Jesus allowed Dismas to steal from him the kingdom of heaven. He wanted us to steal paradise from his sacred heart. And why? Because Dismas repented and confessed his sins and accepted his own death, his punishment, as a reparation for his sins. Let us not waste the sufferings and sorrows of this life. Niining ikaduha o ikatulo nga pulong ngadto sa cross, ang atong Ginoo mitubag sa ikaduhang pulo. Amen. Ako mingon kanimo karong adlaw, uban ka kanako didto sa paraiso. Tanawa ragon, ang unang santo nga gikanonisar sa atong simbahan, usa ka kawatan nga naghinulsol. Ang atong Ginoong Hesukristo, iyang gipasagdan si Dismas, nakawato na iyang gingharian sa langit. Buot sa atong Ginoo, nakawato nato, gikan siyang kasing-kasing ang paraiso. Ug ano man, tungod kay si Dismas naghinulsol o mikumpisal sa iyang sala. Busa mga kaigsuonan o higala, dili nato sayangon ang atong mga kasakit o pag-anto sa kinabuhi. Dawato nato sila isipinitensya o pagbayad sa atong mga sala. Let us sing When I Survey. Jehovah is His mercy, sorrow and love flowing down. Deliver such trouble and sorrow, or thorns from sorry shall crown with lying grace of thine heart, says Lord is body on the tree. Then I am there to hold the cross and
The third word. The third word ay katulong-pulong. There was a little group, mostly of women, who approached the cross of our Lord. Meanwhile, the soldiers were casting lots for the ownership of the few remaining belongings of these executed criminals. Imagine what must have been the thoughts, the emotions of the Virgin Mary when she saw the very clothes which she herself weaved and made for Jesus, now appropriated to one of these soldiers. But this did not stop her. The Virgin was prudent to address their centurion and beg, "Sir, I am his mother." Holy tradition once again identified the centurion's name, Longinus. He hesitated a bit, but finally he allowed her and her companions to come nearer the cross of Jesus. Adunay usa ka gamay nga grupo, kasagaran mga babae ang nipaduol ngadto sa cross. Ang mga sundalo nagripa kung kinsay makaangkon sa mga nangabilin nga kabtangan niining mga gisilutan nga kriminal. Huna-hunaa, handurawa, unsa kasakit, unsa ba'y gihuna-huna, unsay emosyon sa mahal na Birheng Maria. Sa diyang nakita nga ang sinina nga siya mismo ang naghabi, nga siya mismo nga nagbuhat para kang Jesus, karon gikuha na sa usa ka sundalo. Apan kini wala nagbabag kaniya ang Birhen nga maalam sa paging-istorya sa usa ka senturyon. Yang gitudlo si Jesus umingog, "Sir, ako baya ang iyang mama?" Ang tradisyon sa simbahan nihatag kanato sa ngalan ni senturyon, si Longinus. Nagduha-duha siya gamay, pankatapusan, yang gitugutan siya o ang iyang mga kauban nga moduol kang Jesus. No mother loved her son as Mary did. No son ever loved his mother as Jesus did. That is why immediately he shook his head, trying to put away the blood, tears, sweat, and even the flies from his head. And then he spoke to her this fourth word, "Woman, behold your son." And to Saint John, her companion, "Behold your mother." Walay inahan nga nahigugma sa iyang anak, labaw pa kang Maria, ngadto kang Jesus. Walay anak nga nahigugma sa iyang inahan, labaw pa kang Jesus, ngadto kang Maria. Muka na, nga diha-diha, giuyog sa itong Ginoo ang iyang ulo. Aron, mapahawa gamay, gikan sa iyang mata, katong dugo, katong luha, katong singot, o bisan ang mga langaw nga nag-alirong siyang ulo dito sa cross. Ug si Jesus miingon sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak?" Ug kang San Juan, "Ania ang imong inahan."
What a terrible exchange of sons. Jesus, true God and true man, in exchange to John, the son of Zebedee, a pure fisherman from Galilee. Nevertheless, by this act of exchange, our Lord extended Mary's motherhood. At the foot of the cross, Mary is not just the mother, the physical mother of God. At the foot of the cross, she becomes also the mother of Christ's mystical body, the whole Catholic Church. St. John, you remember, was ordained bishop and priest the night before. And there at the foot of the cross, he represented each one of us. So, no one can claim God to be his father who despises Mary as his mother. No one. Kining sakit kayo nga pagbinayloay sa mga anak. Si Jesus nga tinuod nga Dios ug tao gibaylo nga mahimong anak ni Maria kini si Juan nga mangingisda sa Galilea. Apan sa pagbuhat niini ang atong Ginoo iyang gipadako ang pagkainahan ni Maria. Dito sa cross, si Maria dili lamang inahan sa pisikal nga lawas ni Jesus nga nagbitay. Dito sa cross, si Maria nahimong inahan sa mystical nga lawas ni Kristo sa atong simbahan, Santa Iglesia Katolika. Si San Juan, bag-ora anang gabi, giordinahan nga pari o obispo, siya nagrepresentar sa kada usa kanato. Mo kana na walay tao nga pwede mo ingon nga ang Dios yang inaamahan o yang gisalikway si Maria nga maimong iyang inahan. Dear friends, do you know that at the foot of the cross, Mary has 3 types of children. On Calvary, Our Lady has 3 types of children. Firstly, innocence himself, Jesus Christ, true God and true man, born from her in perfect happiness. The second type of child of Mary was Saint Dismas, the repentant son, born in her ocean of sorrows. And thirdly, Saint John the Apostle, the priestly son of Mary, eyewitness of our Lord's bloody sacrifice and himself, can perpetuate the sacrifice unbloodily on the altar. So today, let us beg Our Lady of Sorrows to touch the mind and hearts of many of our young men and women of this parish to give us more priestly and religious vocations. Let us ask her for the sanctification and perseverance of all Catholic priests, but especially from the Society of St. Pius X, that we may persevere in doctrinal purity and missionary charity. Because the true and effective reform of the Church is not by synodality. The true reform of the Church is by the sanctity of her clergy. Abi ninyo, dito sa cross, sa Kalbaryo, makita nato ang tulo ka klase sa mga anak ni Maria. Una, ang iyang anak na inosente, si Jesus, na himalatyon dito sa krus. Iya siyang gipanganak
puno sa kalipay. Ang iyang ikaduhang anak, kaduhang klase si anak, si San Dismas, ang nagabasol nga niyang anak. Iyang ipanganak dinhi sa krus, uban sa lawod sa mga kasakit. O ang ikatulong anak ni Maria sa Kalbaryo, si San Juan Evangelista, ang iyahang pari nga anak. Nga mao ang testigo sa dugoon nga sakripisyo ni Kristo o makabuhat ni ini sa pamaaging dili dugoon diha sa altar. Busa mga kaigsuonan o mga higala karong adlaw, pangayoon nato gikan sa Birhen Dolorosa ay ang pandugo ng una-una o kasing-kasing sa kadaghanan sa atong mga batan-ong babaeng lalaki sa parokya o hatagan sila sa bukasyon sa pagkapare o pagkareliyoso. Pangayoon nato sa mahal na Birhen ang pagsantos o pagpadayon sa tanang mga paring Katoliko. Ilabi na sa mga pari sa Society of St. Pius X. Nga magpadayon sila diha sa kaputle sa doktrina o sa misyonaryo nga paghigugma. Kay tanawa, ang tinuod o epektibo nga kabaguhan sa simbahan, wala sa sinodalidad. Ang tinuod o epektibo nga kabaguhan sa simbahan, ana sa pagsantos sa iyang mga pari. Kantahon nato, O come and mourn with me.
The fourth word, ang ikaupat nga pulong. There was another group gathering under the cross. It is a larger group, made up of chief priests, doctors of the law, the scribes, and of course, the Pharisees. They shouted to Jesus the fourth word towards the cross. They said, "Look, he saved others, but he cannot save himself. If he be the King of Israel, let him come down from the cross now, and we will believe him. He trusted in God. Let God deliver him if he wanted him, because he said, I am the Son of God." They rivaled each other in their insults and blasphemies. But would they really believe if he come down when they refused to believe the resurrection of Lazarus? These Jewish intellectuals are the precursors of today's intelligentsia, who knew enough of the true religion in order to distort and mock it. And most of them were graduates of our Catholic schools and universities. Lain nga grupo, mas dako nga grupo ang miabot sa tilan sa cross. Og sila gimugna sa mga labang pari, sa mga magtutudlo sa balaod, sa iskriba o usab ang mga Pariseo. Sila misinggit ngadto kang Hesus sa ikaupat nga pulong ngadto sa cross. Mingon sila, tanawa, nakaluwas siya sa uban, apan wala siya makaluwas siyang kagalingon. Kung siya ang hari sa Israel, kanaog karon dayon, og kami mo tuo kaniya. Nilaom siya sa Diyos, pues, luwason siya sa Diyos kung gusto siya sa Diyos. Tungod kay mingon man siya, ako ang anak sa Diyos. Nagpasumbingay sila, nagpadaghanay sila mainsulto o blasphemia. Apan, mutuo ba ka sila kumunaw si Kristo? Nga wala manggani sila mituo. Sa pagbanaw ni Kristo, siyang amigo nga si Lazaro. Kining mga tawhana, mga maalamon, mga banggitan kuno nga mga Hudyo, mga intelektual, kini sila mao ang naguna sa mga intelektual nato karong panahon na. Sila nga nakahibalo sa atong pagtuong Katoliko o reliyon, aron lamang biyay-biyayon o tamayon nila. Apan, kasagaran rabaini kanila, mga graduate sa simbahan o universidad nga Katoliko. Jesus did not save himself. Why? Because he wanted to save us. It would be too human for Jesus to come down from the cross. But it was too divine to hang in there, to die, to offer one's life, so that others may obtain everlasting life. Wala luwasa ni Jesus ang iyang kaugalingon, aron kita luwason. Tawhanon ra kayo, kumukanaog siya dito sa cross. Apan mas Diyos no gamhanan ang magpabilin dito sa cross aron mamatay ug sayang kamatayon ihatag, ipaambit ang kinabuhing way katapusan ngadto kanato. In response to their mocking, Jesus uttered his fourth word from the cross. It was the embodiment of all the sufferings of his soul. My God, why
have you forsaken me? What is this, eternal Father? You abandon your innocent Son just to save us, your rebellious slaves. But by quoting Psalm 21, Jesus reminded these Jewish academics that you are fulfilling what is said there now. By saying this beginning of Psalm 21 aloud and the rest of the psalm in silence, Jesus, our eternal high priest, have started the canon of his bloody mass. Just like the priest on the altar, sanctus and preface aloud, but tiegetor in silence. After our Lord's Psalm 21 at this moment. Niining mga pulong sa pagtamay, si Jesus mitubag sa ikaupat nga pulong gikan sa cross. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Oo, Diyos Amahan, nganong imo man gibiyaan ang imong inosente nga anak, aron lamang pagluwas na mo, mga rebelde nga mga sulugoon. Apan, sa pag-ingon ni Jesus niini, iyang gipahinumduman, kining mga Hudyo nga mga akademiko, nga sa pagkakaron, ang gisulat sa Salmo 21, ilang nga gituman mismo. Dinhe si Jesus, ang atong tunahay og labawng pari, nagsugod sa kanon sa iyang dugoon nga misa. Pareha sa misa nato karon, makadungog sa preface, pero pagabot sa kanon tiegetor, hilom na ang pangadji sa pari. Ano man, yang giawat si Jesus dito sa Kalbaryo. But what a paradox! When Jesus seemed to be abandoned by his eternal Father, it is at that precise moment that he reconciled us back to God. Sa dihang si Jesus, muraw gisalikway sa iyang amahan ni adtong panahon na, iya kita nagipahiuli balik sa Dios. Unfortunately, the calculated malice of these biblical scholars was not yet finished. They would mistranslate Psalm 21 deliberately. And they would say, in Hebrew, Psalm 21 goes, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? But they twisted this word, Eli, and they say, the fifth word towards the cross. Behold, this man is calling Elias. Let us see if Elias will come and save him. Eli, for God, they mistranslated to Elias. Elias came to them in spirit in the person of John the Baptist, but they don't believe him. And that's why they would not believe also Jesus on the cross. The Jews reproached John the Baptist because of his rigor, asceticism, self-denial. And now, they rejected Jesus for remaining on the cross. Dear friends, what about us? What kind of Christ are we expecting? Until today, the Jews are still waiting for Elias to come. Yet until today, the worldly Catholic is desiring a Jesus without a cross. Ang malisya niining mga scholar sa Biblia wala pa natapos. Sa dihang giingon ni Jesus ang Salmo 21,
nga sa Hebreo niingon, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ilahang nga gibalitad kini nga pulong. Niingon sila, ang ikalima nga pulong ngadto sa cross, tanawa, nanawag siya ni Elias. Eli, Diyos, Elias lahi po na. Apan si Elias baya, niabot na kanila diha sa pagkatao ni San Juan Bautista. Apan, sa dihang niabot si San Juan Bautista, wala niya sila dawata tungod sa iyang pagpinitensya. Karon si Jesus, wala usab nila dawata tungod kay nagpabilin siya dito sa cross. Kita, unsa nga klase ang Kristo nga atong gipaabot? Hangtod karon, ang mga Hudyo nagpaabot ni Elias nga moanhi. Apan hangtod karon, ang mga kalibutanon nga Katoliko nagpaabot og Kristo nga walay cross. Tong kantahon o cross kaluwasan. Ako Ginoo, kahayag nga sa tanan, gugma pakiusa, ikaw man ang tuburan. O Cruz, kaluwasan sa Mamugino, hiusahon mo kami. O krus, bugtong timaan, sa imong gugmang buhi. O krus, kaluwasan sa O krus kamaturan sa among pagkaluwas. O krus tulit nga dalan sa isahalaan. The fifth word, ang ikalima nga pulong. The fifth word was the shortest of all the words which Jesus pronounced while hanging in agony and ignominy on his cross. However, this fifth word expressed the zenith of his physical sufferings, just as the abandonment of his heavenly Father was the apex of his spiritual pain. At the beginning of his crucifixion, Jesus refused to drink the anesthetic mixture of wine, gall, and myrrh because he wanted to suffer all these pains for sins, for excesses in eating and drinking. But now he pleaded
and asked for a drink. "I thirst," he shouted. Ang ikalima nga pulong gikan sa cross o ang pinakamubo sa tanang mga pulong nga gilitok ni Jesus sa dihang sinagbitay dito sa iyang agoniya ug sa kaulaw sa cross. Apan kini nagpadayag sa pinakataas sa iyang pisikal nga kasakit sama ng pagsalikway siyang amahan mo ang pinakagrabe sa iyang espiritual nga pag-antos. Sa sinugdan, sa dihang siya gilansang, si Jesus wala miinom. Niadtong anesthesia nga maong pagsagol sa bino, sa apdo ug mira. Tungod kay buot niya nga antuson kining tanang kasakit, pagbayad sa atong pagpasulabi. Pasulabi sa pagkaon, pasulabi sa pag-inom. Mo kana nga siya misinggit, giuhaw ako. However, this declaration was a fulfillment of two prophecies. Psalm 21 verse 16 says, "My strength dried up like a potsherd, and my tongue have cleaved to my jaws, and you have brought me down unto the dust of the earth." The other prophecy is Psalm 68 verse 22. "They give me gall for my food, and in my thirst they give me vinegar to drink." St. John the Evangelist, who was the eyewitness at the foot of the cross, wrote, "Now there was a vessel set full of vinegar, and the soldiers, putting a sponge full of vinegar and hyssop, put it on his mouth." Do you know what is this sponge tied to a hyssop? It was the equivalent of our toilet paper that the Roman soldiers used to clean themselves. And the Jews, they will also use this hyssop to sprinkle their doorposts with the blood of the Paschal Lamb. Kining deklarasyon sa atong Ginoo, usa ka katumanan sa duha ka propesiya. Salmo 21, versikulo 16, nagaingon, "Ang akong kusog, ang akong kusog, nangawala na sa mga nabuak nga sudlanan. Ug ang akong dila nikuyog na naiusa nindikit sa akong papangig. Ug ikaw midala kanako ngadto sa yuta sa kamatayon." Ang ikaduha gikan sa Salmo 62, 68, versikulo 22 nga nagingon, "Ila akong gipakaon og apdo, og sa akong kauhaw ila akong gihatagan og suka aron imnon." Si San Juan Evangelista nga tuwa didto ilalom sa cross nga siya mo'y testigo niini misulat nga karon aduna ditoy usa ka sudlanan nga puno og suka. Ug ang mga sundalo mikuha sa usa ka espongha, gipuno og suka, gibutang sa hisupo o gikabot ngadto sa iyang kabo. Ngadto sa iyang baba. Karon mga kaigsunan og higala, nasayod ba kamo unsa kining espongha og hisupo sa mga Romano? Muni ang ilang toilet paper kaniadto.
Huwag mo na ilang gibutang sa baba ni Kristo. Ang mga Hudyo usab, may gamit sila nining hisopo aron wisikan ang ilang mga purtahan sa dugo sa anyo sa Pasko. But more than his physical tears, Jesus thirsted for our souls. He wanted our salvation more than we can desire it. Yet, just like his word to his mother, there was no verbal response to this word below his cross. Instead, the Roman soldiers answered him with a very contemptuous action, pretending to alleviate his thirst. But unfortunately, we are no better than them. Jesus thirsted for our return of love, but instead we thirst for the apparent riches, the fame of having so many followers in Facebook and Instagram, and for the pleasures of the world. That's what we are thirsting. Yes, the thirst is a very apt symbol of the unsatisfying character of sin. Mas dako pa sa iyang pisikal nga kauhaw, ang kauhaw ni Kristo sa atong mga kalag. Oo, gigusto niya ang atong kaluwasan. Mas dako pa kita makagusto niini. Apan, sama sa iyang pulong ngadto siyang inahan. Walay tubag gikan sa ubos sa cross. Ini ang ikalima nga pulong. Hinoon, ang mga sundalo nga Romano mitubag kaniya sa makauulaw nila nga aksyon. Nga kuno, ilahaon pa siyang paimnon. Pero unsa imnanan nga gingamit, iluhan. Pero magbantay ta. Kay kita sa marausab kanila, mas daotan pa gani. Kasi Kristo giuhaw nga sa atong gugma. Apan kita giuhaw sa mga bahandi nining kalibutan. Kita giuhaw sa kadungganan nga daghang kitag follower sa Facebook o sa Instagram. Kita giuhaw sa mga kalipay o kahilayan din sa kalibutan. Muna itong uhaw. O kining kauhaw, simbolo kini nga ang sala dili gyud matagbaw. Ang sala way katagbawan. The more we indulge in sin, the emptier we become. But this is the tragedy of unrequited love continues to this very moment. Divine love thirsted for human love, but we give Jesus the vinegar, the gall of our sins and neglect. Kung ato nabuhaton kini mga sala, mas musamot hinoon kita kauhaw kanila. Kaya balik-baliko naman dayon nato. Ang trahedya na kining gugma ni Kristo wala gibasuli nagpadayon hangtod karon. Ang gugmang Dios no nang hangyo nagpakilooy giuhaw sa atong gugmang tawhanon. Pero imbes nga atagan nato si Jesus sa atong paghigugma, ato hinon siyang giatagan sa suka, sa apdo, sa atong mga sala, o atong mga wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Nga naman, giuna ang Facebook, giuna ang tablet o cellphone, tinuod hili. Woe to us if death will overcome us. If we persevere loving creatures more than God the Creator, then
like that rich man who despised the poor Lazarus, who will be languishing in thirst in the eternal flames of hell. Dear friends, let us not be fooled. Hell is not empty. Hell is not empty, and we risk to go there if we don't repent. Because the patient God is not mocked forever. The patient God is not mocked forever. Kaluoy, kada alaot nato kung kita magpadayon niini, paghigugma sa kalibutan hangtod sa tong kamatayon. Kung kita mas nahigugma sa mga binuhat, imbis nga higugmaon, una og labaw sa tanan ang Dios nga magbubuhat, si mahitabo ka nato. Mahisama kita ni atong dato adunahan nga tao nga walay pagpakibana kang Lazarus nga pobre. Asa naman siya? Tunga siya gilubong tunga sa impyerno. Atong kalayo madili mapalong. Makaigsunan o mahigala, dili ta magpauwat. Kaya ang impyerno baya, daghang sulod nga tao, di lang mga demonyo. Ang impyerno, daghang sulod nga tao, di lamang impyerno. O kung dili kita maghinulsol sa atong sala, hinumduman nato nga ang mapailobo natong Diyos. Diyos nga dili tamayon hangtod sa kahangturan. Ang mapailobong Diyos, Diyos nga dili matamay hangtod sa kahangturan. Let us sing, O sacred head surrounded.
The sixth word, ang ika-uno nga pulong. Conscious of having fulfilled all the prophecies about himself. Like a winner of a marathon race, Jesus looked around, looked back in time and in eternity, and said his sixth word from the cross. It is consummated. It is finished. It is achieved. Kay nasayod man siya, nga natuman na ang tanan nga mga panagnaw propesiya bahin kaniya, sama sa mananaog, sa usa ka lumba sa dagan, si Jesus mitanaw sa panahon o sa eternidad. O misinggit siyang ikauno mga pulong gikan sa krus. Natapos na, nahuman na, nabuhat na. His body's sufferings is finished. The work of our salvation and redemption is finished. God could have simply condoned Adam's sin. Forgive him immediately. But then, we would not have understood the gravity of a single mortal sin. Otherwise, the Lord could have contented himself with the limited and imperfect penance of Adam and Eve and their children. Still, that would not be fitting to his infinite justice that demanded absolute equality. For the wage of sin is death. But since God is perfect mercy, his mercy cried for equity, considering also the frailty of his creatures. And that is why he, the Lord God, the Creator, took upon himself the very punishments of all our sins. Death, and not just any death, but the most painful and ignominious death on the cross. Natapos na ang mga pag-antos sa iyang lawas. Natapos na ang iyang buhat sa pagpanubos o pagluwas kanat. Anawa. Ang Ginoong Diyos, pwede siyang makundunar. Diretso niya pasayloon si Adan sa iyang sala. Apan kung iya kining gibuhat, dili kita makasabot. Unsa ang gibugaton sa usa ka salang mortal. Hinoon, ang Ginoong Diyos, pwede siya makontento sa gamay o imperfecto nga pagpinitensya, pagbayan ni Adan, ni Eva o ilang mga anak. Pero, tungod kay ang Ginoong Diyos, walay kinutuban ang iyahang hustisya o katarungan, ang iyang katarungan nangayo sa egalidad sa pagbayad. Kaya ang pagbayad sa sala o ang kamatayon. Apan kay ang Ginoong Diyos, perpekto, hingpit man sa kaluoy, ang iyang kaluoy nangayo sa egalidad, mahuna-hunaon usab ang kahuyang sa iyang mga binuhat. Mukha na, nga siya, ang Ginoong Diyos umabubuhat sa nan, siya ang miangkon sa tanan nga mga silot sa atong mga sala, ang kamatayon. O dili basta-basta ang kamatayon, kundili ang pinakamasakit o makauulaw nga kamatayon dito sa cross. By his death, Jesus saved us from everlasting death, from being separated from God for all eternity in hell, never to see the face of our Heavenly Father. Pinaagi siyang kamatayon. Giluwas kita ni Jesus
sa kamatayong walay katapusan, sa dili pagkakita sa naong sa Dios, pinagi sa pagtambog kanato matunhay dito sa impyerno. But alas, after all that Jesus had done for us, we still remain ungrateful, cold, indifferent. Like the Roman soldiers, we answered his sixth word with another word to the cross. The soldiers answered him, "If you are the king of the Jews, then save yourself." Lord Jesus, save yourself indeed from our malice. And yet you are not only the king of Jews, you are also the king of us Gentiles. Not a proud, heartless king, a king of infinite and merciful love instead. A king who rules by the power, not by the power of your armies, but by the persuasion of your truth and the truth of your love. Kahuman sa tanan niyang gibuhat alang kanato, ang dakong kaapan, nagpabilin kita gihapon nga walay pagpasalamat, nga mabugnaw, nga walay pagpakabana sa iyang gugma. Mukha na nga sama ni adto mga sundalong Romano, nining iyahang ikaunom nga pulong kita sa mitubag. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, kanaog diya sa cross, luwasay mong kaugalingon. Oo, Ginoong Hesus, luwasan imong kaugalingon, gikan sa among kadautan, gikan sa among malisya. Tinuod, ikaw ang hari sa mga Hudiyo, apan hari usab kanamong mga hintel. Apan dili ikaw usa ka walay kasing-kasing ug hambog nga hari, kundili ikaw, Ginoong Hesus, hari nga walay tinutuban sa imong kaluoy o paghigugma. Ikaw naghari o nagmando, dili tungod sa gahom sa imong mga sundalo, kundili sa perswasyon sa imong kamatuoran o sa kamatuoran sa imong gugma. Come, let us look at him, agonizing, languishing, dying. Because he still loves us. He still loves you. But you, have you little love to spare to him today? It is finished. Our redemption is done. He did what he is able to do as God and as man. But you, what have you done for him? What must you do for him? Dear friends, let us not let this Good Friday end without thanking him for all that he has done to us. But most of all, let us love him in return. No matter how little, no matter how imperfect our love, love seeks no other return but love itself. Tanawo nato si Jesus nga nagtinga, nga nagpakasakit, nga hinay-hinay nga namatay dito sa cross. Ug nga naman, tungod sa iya, gihapon kita gihigugma. Gihigugma kaniya, apan ikaw. Doon na ba kay gamay nga gugma nga ihatag kaniya karong adlaw? Natapos na ang tanan. Natapos na ang buhat sa pagtubos kanato. Iyang gibuhat ang tanan nga pwede niyang buhaton isip Dios o isip tao. Apan ikaw, unsa may imong nabuhat para kay Kristo? Unsa may kinahanglan natong buhaton alang kang Kristo? Dili nato palabyon kining Biyernes Santo
nga dili kita magpasalamat sa tanan niyang gibuhat alang kanato. Panlabaw sa tanan, ihatag nato kaniya ang pagbayad sa atong gugma. Bisan unsa pa kagamay, bisan unsa pa ka-imperfecto ang atong gugma. Tungod kay ang gugma sa Dios nangita og walay lain nga balos, kundi ang atong tawhanon o gamay nga paghigugma. Let us sing glory be to Jesus. The seventh word ay kapitong pulong. When all was said and done, Jesus cried out in a loud voice, the most touching plea for our redemption. It was not a cry of anger, of violence, of resentment or vindictiveness, but it was rather a cry of confidence, a cry of filial love. But it was also a fulfillment of Psalm 30, verse 6, which says, "Into thy hands I commend my spirit. You have redeemed me, O Lord, the God of truth." So, just like his first word from the cross, our Lord's last word claimed his right to be heard as the eternal, consubstantial Son of his heavenly Father. Then, summoning all his remaining strength, he shouted, "Father, into your hands I commend my spirit." Sa dihang nabuhat o natuman ang tanan, si Jesus misinggit sa dako nga tingog. Usa kini kapangamuyo alang sa ato nga pagkaluwasan o pagtubos.
Dili usa kadto kasinggit sa kasuko. Usa kasinggit sa pagpanimalos, sa pagtamay, kundili usa kasinggit sa paglaom o gugma sa usa ka anak. Pero usa-usab kadto kakatumanan sa tagna sa propesiya sa Salmo 30 versikulo 6. Diha sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Tungod kay ikaw ang mitubos kanako, o Ginoo, Diyos sa kamaturan. Mao kana, nasama sa iyang unang pulong gikan sa krus, ang iyang katapusang pulong, si Kristo ni paangkon pag-usab, na siya kinahanglan dunggon samahan, tungod kay siya, payang tunhay o konsubstansyal nga anak. Mo kana, ngayahang gipugos, ang iyahang nahabilin, nga kusog siya misinggit, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kala. Jesus was not singing a dirge for himself. Rather, he was proclaiming an onward march to a divine and glorious life. He wasn't taking refuge to his Father because he must die. No, his dying was a service to man and a fulfillment of his Father's will. And so we have here the divine actor of our salvation, looked around for the last time, bowed his head, and died. Jesus is dead. He died for you. But you, are you also willing to die for him? Do you know that this week in Nigeria, 40 Christians were killed by the Muslims because they would not renounce their faith in Jesus Christ? Are you ready for that? Wala ni kanta o kanta sa patay si Jesus nining panahona. Kundili siya misangyaw, mihagit nga magpadayon sa atong pagpanglakat, sa atong marsa, ngadto sa usa ka kinabuhing mahimayaon o Dios. Wala sa nitago ngadto sa iyang amahan tungod kay kinahanglan siyang mamatay. Dili. Ang iyang pagkamatay usa ka pagpangalagad, serbisyo kanatong mga katawhan. Ang iyang pagkamatay mao pagtuman sa kabubuton siyang Dios nung amahan. Mao kana nasama sa usa ka aktor. Ang atong Diyos nun nga aktor sa atong kaluwasan, mitanaw, palibot kaniya, miduko sa iyang ulo, ug namatay. Si Jesus namatay tungod kanimo, apan ikaw, andam ka bang mamatay para kang Jesus? Karon mismo si Semana Santa dito sa Nigeria, 40 ka mga Kristiyano ang gipatay sa mga Muslim, ano man. Kay di man sila mo salikway silang pagtuong Katoliko. Ikaw, andam ka bang mamatay tungod kang Kristo? To our Lord's poignant last word from the cross, from below, a centurion replied also with a confident last word towards the cross. He said, "Indeed, this is the Son of God." Here is the honest assessment of a rational and unprejudiced human intellect, touched by divine grace, merited by the crucified God. No doubt,
Longinus have crucified many criminals before. But there is something different. There is something mysterious with this Jesus of Nazareth. During his crucifixion, nature had spoken. The sun hid its light. The earth shook in grief. The rocks were rent. The graves were opened. The bodies of the saints were risen. Seeing all these, he saw the refutation of all the foul calumnies and the heroic innocence of this dying God-man. He saw a dying man. He proclaimed a living God. Nining katapusang pulong sa atong Ginoo dito sa cross, ang Romano nga senturyon mitubag sa usaw-usab kamalaumon nga katapusang pulong ngadto sa cross. Siya maingon sa pagkatinuod kining tawhana mo ang anak sa Dios. Ug mao kana ang paminsar sa rasyonal ug dili prehudisyo nga hunahunang tawhanon. Hunahuna pangisip nga natandog sa grasya nga gikabot ining Dios nga gilansang sa krus. Sa walay pagduda, daghan na nga mga crucifixion ang nakita o gibuhat ni Longinus. Pero adunay misteryo, adunay kalahian ni nakita ni Jesus nga taga Nazareth. Kaysa paglansang niya sa krus ni Kristo, nitago ang adlaw, ningkurog ang yuta. Ang mga bato, nangaguba, nangapulpog, ang mga lubngana nangabre, o ang lawas sa mga santos na banhaw nagpakita. O tungod nining tanan, nakita ni Longinus ang kontra nga pagpamatuod batok sa mga pagbutang-butang sa mga Hudiyo ni Jesus. Iyang nakita ang bayanihon nga pagkawalay sala aning taong namatay. Taong namatay iyang nakita apan Dios nga buhi ang iyang giangkon. From then on, the cross began to bear its fruits. A Jewish thief obtained pardon. A Gentile Roman centurion received the gift of faith. Today, let us pray for the conversion of the Jews. Let us pray for the conversion of the Muslims. And for all those who have not known Jesus Christ yet, and even all those who have rejected Him already. May His blood be for us, both Gentile and Jews, not unto condemnation, but unto eternal salvation. Sa pagkakita niya ining tanan, iyang nakita ang pagkadili tinuod sa mga butang-butang bahin ni Kristo. Dinhi na pamatud-an ni Longinus ang pagkawalay sala ni ining namatay nga tao o yang giangkon nga yang Dios. O gikan didto namunga ang santos nga kahoy sa krus. Nakonbertir ang Hudyo nga kawatan o nakadawat siyang pasaylo. Nakabig ang hentil nga Romanong senturyon, nakadawat sa gasa sa pagtuo. Karong adlaw, iamposab nato ang pagkabig, ang konbersyon sa mga Hudyo, ang konbersyon sa mga Muslim, o ang konbersyon sa tanan nga wala pa nakailan ni Kristo, o bisan pa katong mga nisalikway na ni Kristo. Hinaut-unta ngayon dugo, muani dinhi kanato, hintil man o Hudyo,
dili aron sa atong kapukanan o kondinasyon, kundili sa atong walay katapusang kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Let us sing by the blood that flows.